afternoon guys, dito tayo sa ating talong farm at ngayong araw na to ay leaf pruning po tayo. Yan. So kasi yung ating talong ay malago na, yan, makikita nyo dyan. So marami na siyang dahon at marami na siyang bunga, marami na siyang bulaklak. So kitang kita na yung kanyang paglago. At mula nung tayo'y tawag dito, nag-transplant ay May 5 tayo nag-transplant, yan ngayon July 7. So ano na, 2 buwan na mula na tayo nag-transplant. So makikita nyo dyan, ayan, so malagod na talaga yung dahon niya at kailangan na talaga tayong mag leaf pruning. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung mga benefits, mga paraan ng pagli-leaf pruning, bakit tayo nagli-leaf pruning or bakit tayo nag-pruning. Ayan, in general pruning talaga yan, so leaf pruning. So ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-pruning, ano yung mga advantages niya, ano yung mga benepisyo na makukuha sa ating pagli-leaf pruning. At halos naman ako ito, taon-taon ako nag-produce ng talong at taon ko rin yung ginawa yung leaf pruning na yan. So proper discipline lang sa ating pagtatanim. Yung iba hindi nag-leaf pruning, sa kanila yun, mayroon naman tayong iba-ibang paraan na pagtatanim at pag-produce ng ating vegetable. So yung iba ay primitive, o yung iba mga tawag nito, yung mga descendants ng kanilang mga grandparents na magsasaka rin. So mayroon tayong iba-ibang paraan. So dito sa aking farm ay nagli-leaf pruning ako tuwing ganito na kalaki yung aking ayan, yung aking talong talong yung aking mga pananim. So ganyan. So ayan, at simulan natin ang ating pag-pruning. So ayan guys, ito yung ating talong na puno at ito yung kanyang main stem, yung isang main branch, isang apat po yan, isa dito at isa doon sa at isa doon, isa dito, bari ano po siya, pang ang tawag nito, para siyang trapezoid kasi yan. So ano lang siya, kumbaga balance na po ang kanyang spreading, pero dito sa gitna ay titingnan natin sa taas ay wala na tayong makikitang main stem niya. So kailangan natin gawin dyan ay puputulin natin yung mga dahon dito sa gitna kasi pinapayungan niya yung kanyang inside, yung pinaka pinaka center ng kanya puno. So risky na po yun sa mga fungus, mga insekto. Ayan, so risky na rin po yon sa mga bagong sangan susulbong kasi wala na silang sunlight na makukuha. So ganito po kasi yon guys, pag nagpo-pruning po tayo ay may iba-ibang benepisyo. So unang-unahin natin, kung halimbawa ay sa atin sa Pilipinas tamaan tayo ng bagyo palagi. So ito po yung mainam sa kanya, ipuprune natin yun kasi kumbaga tinatanggal yung mga damages sa na yan, sa inyong mga puno at saka yung kanyang injury. So yung mga sanga-sanga injury, mga gas-gas, mga na yan. So yung growth na yung paglaki niya ay talagang siya, may defects na siya, yung mga lumalaking sanga kasi na-injured siya sa mga bagyo-bagyo. So dapat putulin niya yan kasi hindi naman magpo-produce na ng magandang magandang bunga. So ito at makikita nyo dyan yung diferensya yung kanina at makikita na rin natin yung kanyang main stem. So dito meron siyang isang bunga dyan. So makikita nyo dyan yung kanyang sanga na defectoso. So dapat nauna tayong mag pruning nito kaysa maabutan tayo ng pagbunga ng sanga na yan, itong sanga na to. So ayan, makikita nyo dyan na mula dito sa taas makikita na natin yung kanyang stem, apat. Ayan, so ayan, kanina hindi natin dyan nakita.
So ibig sabihin malinis na. So dito sa ilalim ay ikakat na rin natin yung mga dahon na hindi kailangan. Ayan, ito damage kasi ito guys, tingnan nyo yung ayan. So ito sa mga ganitong pagkakataon, nakita niyo na maliit pa yung inyong talong ay may damage na, putulin nyo na agad kasi hindi mo naman mabinta yan at wala, useless rin siya, hindi nyo mabinta, hindi mapakinabangan, puro lang kung kainin nyo. Pero hindi talaga maiwasan yan kasi marami talagang damages ating farm. So itong sanga na to ay hindi naman siya kumbaga hindi siya healthy talaga na sanga kasi napayungan to ng dahon nung hindi pa tayo nagpuputol ang mga dahon diyan sa gitna. So ayan, maliwanag na maliwanag siya. So kailangan po natin ikakakat yan. Ayan. So ayan, nakikita nyo dyan. So malinis na siya at yung kanyang taas ay talagang maliwalas na, para rin yung buhok mo ay mahaba na tapos ginugupit mo. Oh, 'di ba? Nare-refresh yung ulo. Refresh yung ulo. Parang parang medyo lamig. Tawag naman sa Bisaya, haruhay. Hindi. Sunod natin gagawin ay ito, makikita nyo guys, dito meron siyang sanga na tumutubo dyan sa pinaka malapit sa ugat niya. Ito po yun guys, ang tinatawag nating suckers. Ito, suckers, bakit suckers to? Kasi mahilig siyang sumipsip. Yung mga mahilig sumipsip dyan, yung mga suckers kayo. Itong suckers na to guys, kaya ko tinatawag tong suckers kasi mahilig siyang sumipsip. Yung suckers na to guys, hindi po hindi mo kailangan yung palakihin to guys kasi ang takaw-takaw nito sa nutrients guys at malaki yung share niya makukuha niya galing dito sa puno dahil siya ay malapit lang dito sa ugat. So malapit lang yung kanyang pagkukunan sa supplement. So kaya nasa ilalim rin siya sa ating puno, kaya napapayungan siya, kaya gustong-gusto niyang lumaki agad, kaya marami siyang sinipsip dyan na nutrients. Tapos hindi naman to karamihan bumunga guys, hindi po to karamihan magpo-produce ng bulaklak, prutas, kasi behind na po siya. Ang gusto lang niya ay umangat, lumaki at sumabay dito sa main na puno natin dito sa pinakatuktok. So kaya tatanggalin natin yan para yung concentration ng supplement, ayan, tinatanggal natin, ay mapunta dito sa kanyang main stem, yung apat na sanga na pinalaki natin. So bakit may apat dito? Ito po yung karakteristik ng isang talong guys. Meron siyang, ito yung main stem natin, dito siya sumasanga ng marami at kinakat na natin, ulit-ulit natin kinat yan. Kasi yan yung tinatawag nating pruning. Ayan. At dito niya isusupply ng lahat ng kanyang nakukuhang mga minerals, mga vitamin dito sa apat na sanga na ito, main stem natin. Ito yung palakihin natin, yung apat na sanga. At yung apat na sanga na to ay magbibigay rin ng sanga ganito. Ayan, marami siyang sanga dyan. Ayan, so mayroon rin mga maliliit guys. Kaso yung maliliit na sanga ay pinutol natin kasi bago natin pinutol ay napapayungan siya ng mga maraming dahon. So ibig sabihin yun ay hindi na po siya ganun kalakas. Yung kanyang abnormal po yung kanyang growth. Hindi po siya talagang healthy na sanga na katulad nito. Ayan, ito. So greenish po yung kulay niya, kaya po pinutol na rin natin. So huwag kayong mag-alala guys kasi ang dami pong sangang tumubo dyan pagkatapos yung putulin yung mga dahon na yan. So ito po yung dahon na pinutol natin. Ayan, napakarami po niyan. So ganyan yung purpose ng pruning guys. Unang-una, halimbawa ipalagay natin na sumalpak yung bagyo sa inyong pananim. Maraming damages. Ayan, importante po yan. Yung growth ng inyong puno ay tuloy-tuloy po, wala pong abala. So wala siyang mga injury, kinatno niya. Parang yung kanyang mga section ng kanyang mga sanga ay pinipili natin yung kanyang pinaka-healthy sanga lang.
So yung mga healthy sanga kasi guys, magpo-produce rin yung ng sanga at yung ipoproduce niya yung binibigay niyang bunga katulad nito, napaka-healthy po. Ayan. So ganyan po pag ang resulta ng pruning, napaka-healthy po ng kanyang bunga at napaka-quality. So sa mga variety na tinatanim natin sa Pilipinas, kadalasan yung mahaba, tawag doon Calixto ba yata yun. Maraming variety. So ewan ko, basta yung talong natin dito sa Pilipinas, doon sa Pilipinas ay Calixto, yung mga ganyan. Napakatapang po, napakatibay na variety. So pag ganito pong ginawa nyo, makikita nyo talaga yung quality at yung kanyang numbers, yung kanyang bilang ng inyong inaani. Talagang marami siya pag nagpo-pruning kayo. So yung iba natatakot mag-pruning kasi nasasayangan, ginugupit yung sanga kasi may bunga pa yan. So kailangan yan guys para actually magre-rejuvenate po yan guys. Kumbaga yung mga sanga dyan, yung mga maliliit, lumalaki yan at pag lumaki yan, talagang ang tawag sa hapon yan, ginking. So ginki, yung pinaka healthy na sanga yung niya, yung ilalabas niya. So yan, rejuvenate po yung tawag dyan. So yung growth niya, yung sanga kasi dito guys, yung natakpan ng mga dahon, yan pong mga weak na sanga, mga hindi po matibay na sanga. So ayan, at saka magbibigay rin siya ng, halimbawa dito ay malaki yung space niya rito, so yung mga sanga ay dito pupunta. So i-spread niya kasi yung structure ng puno guys ay kailangan talaga yung circular area niya ay tatakpan ng sanga yan. Diyan po siya mag-spread ng kanyang sanga kasi hinahabol niya kasi yung sunlight So pag pinopruning nyo yan, talagang madadamin sanga yan, lalabas dyan. So ang tawag dyan natin ay reshaping. So halimbawa dito ay malaking space, so kusa siyang magre-reshape kung saan siya mag-spread yung sanga niya. Dito siya papunta rito kasi wala masyadong sanga rito, wala masyadong kaagaw sa sunlight. So yan po yung reshaping. Tapos pag kinat natin yung nasa dito loob, yung mga dahon-dahon niya, makikita nyo maaliwalas niya yan kumpara dito sa kabila, and medyo makulimlim pa, hindi pa natin na pupruning. So yung light na papasok dito guys, yung sinag ng araw na papasok dito ay pagpiprevent yun ng mga insekto, kasi ayaw ng insekto talaga yung yung sinag ng araw. Kayo ba naman pag nagpaparami kayo sa loob, gusto mo bang maliwanag yung araw? Hindi. So ganyan guys, lumalayo ng insekto pag masyadong maliwanag. Yung iba nga gumagamit ng silver na plastic mulch kasi yung reflection ng liwanag ay pupunta dito sa ilalim ng mga dahon-dahon na yan. So yung mga insekto talaga umiiwas kasi maliwanag at nagre-reflect yung sunlight. At saka pangalawa, dito nagakat na natin yung circulation ng air dyan, airflow or ventilation ba tawag doon. So may free na siya, labas-masok na siya. Ibig sabihin, parang tao rin na yung kwarto mo ay laging nakasara, di ba? Medyo iba na yung amoy. kailangan niya talagang buksan yung bintana para makalanghap ng preskong hangin. So ganyan rin po sa ating tanim. Kapag dito po ay masyado na siyang crowded ng mga dahon, ay hindi na makalabas-masok yung hangin. Kaya parang nasasakal rin siya minsan. Pag dapat talaga yung i-feel mo talaga yung na-feel ng po yung kahoy. Sa English tawag yan empathy, yung nararamdaman mo yung nararamdaman ng kahoy. so bitter shape, yung kanyang structure ay yung kanyang pagka kahoy ay yung karakteristik ng isang kahoy na parang siya,
yung kanyang mga sanga ay ano talaga balance na kung saan saan nag spread. Yan po ay gawa po ng pruning. So ang pag-pruning guys ay encourage din ng ating mga sanga-sanga na magbibigay siya ng maraming bulaklak at magbibigay siya ng maraming bunga, fruits. Yan. So yan po yung purpose ng pruning. Pag hindi po kayo ng pruning, ibig sabihin marami na po siyang susuplayan na mga sanga dyan at marami na pong supplement na kakailanganin natin para maitustos niya sa mga bunga niya. Halimbawa ganyan, marami siyang bunga. So pag hindi po kayo nag-pruning, i-expect nyo lang kung meron siyang bunga, may defects na yung bunga niya, may deformation, may mga ganyan. So balance lang. So siguro pang ilang tips na ba ito? Makikita nyo dyan na pagka ano niya, yung mga sanga niya is well spread po siya, hindi po siya nag-criss-cross kasi pinupruning po natin siya. Hindi katulad dito ay makikita nyo dyan, wala kang makikita sa main stem kasi hindi tayo nagli-leaf pruning. Ayan, so kailangan talaga mag-leaf pruning tayo. At pag nag-criss-crossing yan guys ay ano rin, mas prone siya sa mga gasgas. Yung mga bunga niya ay nagagasgas, kaya bawas-bawasan natin yung dahon guys kasi yan po yung nagkukos ng gasgas. Pagka-scratch ng inyong, halimbawa ito, yung bunga na to ay napakalapit dito sa dahon. Pag sumalpak yung hangin dito, ayan, so siguradong gasgas yan. So titingnan natin kung may gasgas ga. Ayan, meron siyang gasgas. So yan po yung cause ng ito, dahon nagkagasgas rin siya. Ayan, so natamaan siya. Dapat lilip pruning natin ng ganito. Ayan, so tamang tama ito. Ayan, so yan po yung leaf pruning purpose guys. Kung marami siya talagang benepisyo. So yung iba hindi nag-leaf pruning, nasa sa kanila na yun talaga pagka nasasayangan sila ng oras. So ganito guys, at ayan, ito meron tayong makikita dyan na mga sanga na weak. Ito po yung mga, ang tawag sa Tagalog tong weak, hindi malakas sanga, yung weak lang siya. Yan, so cut natin yan. Dito meron din. Ayan, so pag kinat nyo yan at itong mga dahon dito sa gitna na pumapayong sa ating, nagsisilbing payong sa ating gitna, ay kinakat natin. Yung mga nakasulpot yung bago ay magiging malakas na ano yan, malakas na sanga. So nagpo-produce din yan ng maraming bunga at maraming bulaklak. So expected na natin yan na magpo-produce sila ng maraming bulaklak. At yung mga deformation na bunga, halimbawa ito, kasi mayroon na siyang bunga dito, itong ano na to, palatandaan na mayroon tayong kinat dito na isa, tapos mayroon pang isa dito. Ayan, yung isa dito ay hindi na masyadong malaki. Ayan, yung kanyang forma ay medyo depektoso na. Kaya ang gagawin natin yan, ikakat na lang natin habang maaga pa. Kasi pag lumalaki yan ay kumukuha rin yan ng sustansya galing sa kanyang stem. So sayang naman, hindi nyo naman mabenta. Ayan, so cut nat, tapon natin dyan habang maliit pa siya. Ayan, so dito mayroon siyang dahon. Ayan, tatanggalin natin. Ito pag lumaki to guys ay madidikit dito sa kanyang dahon. Kaya potential threat to ito sa bunga na to, baka magkagasgas. Pero hindi pa naman siya malaki, kaya ipagpaliban muna natin ikat nito. Mamaya na lang kung pwede siyang magkagasgas talaga, kasi sayang naman yung dahon. Napaka-importante po ng dahon kasi. Pero minsan sumubra na sa dahon, ikakat na lang natin. So dito ay medyo makikita na natin yung kanyang main stem, yung Y niya, dalawang Y. So ayan, kunti nilang finishing touch na po yung gagawin natin. So yan, at yan, maliwanag na sa ilalim. At dito makikita nyo na talagang maliwalas na.
So ito hindi pa natin napupruning ay mapapansin natin na talagang madilim. Hindi katulad dito na talagang free na siya sa ilalim, wala ng mga sanga-sangang hindi kailangan. At dito mayroon pa siyang mga suckers guys, ito mga sumisip-sip, ayan. Sumisip-sip. Ayan. Tapos ito guys, ito yung hindi magandang sanga, weak na sanga pero nagbunga siya. So ang gagawin natin dyan, ito ikakat natin tong kanyang talbos dito. Mag-iwan lang tayo ng isang dahon at ikakat natin to, ganyan. So ganyan po yung paraan ko. Pag nat-harvest na natin to, ikakat na mula natin dito sa dito sa malapit sa kanyang main stem. Dito natin siya ikakat. Tapos mag-concentrate tayo na palaguin tong mga main stem na to. Kasi ito yung nagbibigay ng maraming sanga, maraming bunga, maraming bulaklak. Ayan, so dyan natin talaga i-concentrate yung ating pag-supply. So ayan, at itutuloy na natin yung ating ano nito, padaan-dahan lang. So mapapansin nyo, ito walang pang pruning to, at ito meron na. Ayan, so maliwalas na. At sa ganitong pagpupruning natin ay siguro mga 1 linggo lang or 2 linggo ay magbubloom siya agad, magpuproduce siya ng maraming dahon at maraming sanga. So ganyan lang. At at itutuloy na natin yung ating pagpruning. So medyo marami-rami rin to guys. So ako lang mag-isa solo, so paunti-unti lang hanggang kaya lang natin. Kaya advice ko sa inyo guys, pag kayo nagsusulo farming, yung siguro mga 1,000 hills ay okay na yon, yung 1,000 na puno. Kayo lang mag-isa, talong. Huwag yung sasanayin yung sarili niyo na kukuha kayo ng tauhan niya tapos babayaran niyo. Wag pong ganyan. Kung kaya niyo mag-isa, gagawin niyo. Pag hindi kaya, bawas-bawasan yung numbers ng inyong puno. Bawas-bawasan niyo kung ilang puno ang kaya niyo. Kasi ako dito guys, nagsimula ako sa 300, akyat ng 500. Tapos pag 500, tapos mayroon pa akong pipino. Pag 500, sinabay ko yung pipino at dito. Tapos hindi ko kinaya. Kaya the next year, nagbawas ako ng aking talungan. So instead of 500, ginawa ko siya 400. Tapos yung pipino is 600. So medyo busy pa rin. Kaya hindi ko sila sinabay sa susunod na taniman. So yung pipino, pinauna ko ng 1 buwan o 2 buwan. Tapos saka pa ako nag-transplant ng talong. So yan po yung style na ginagawa ko rito. Wala namang ano guys, pag yung iba nagtatanim ng 10,000 na puno. Diyos ko, ang dami na. Hindi na po ganon rin, walang kwenta guys, kasi hindi mo malagaan yan ng full, hands on full. Ganon rin ang harbisan. Yung kanyang dami ng inyong na-harvest sa full na inalagaan nyo itong puno na to, meron kayong pruning, meron kayong pag-alaga na parang inalagaan yung ex nyo. so, ayan, maraming bunga talaga kasi ilagaan ang gusto. Pag nagtanim kayo ikumpara nyo, ititry nyo to guys, 1,000 na puno versus 2,000 na puno. Tapos yung 1,000 na puno ay sobrang alaga nyo, tapos yung 2,000 na puno hindi masyado. Tingnan nyo ang anihan kung saan yung pinakamarami. Pustahan tayo, yung 1,000 na puno ay yung pinakamarami. Kasi inalagaan pag pag inalagaan mo, talagang babalik sa'yo yan. Yung mga galawan. so ganyan guys. At ito yung pruning natin for today. At see you in the next one.